The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Not everyone who says to me, 'Lord, Lord,' will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father in heaven. Many will say to me on that day, 'Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Did we not drive out demons in your name? Did we not do mighty deeds in your name?' Then I will declare to them solemnly, 'I never knew you. Depart from me, you evildoers.' Everyone who listens to these words of mine and acts on them will be like a wise man who built his house on rock. The rain fell, the floods came, and the winds blew and buffeted the house. But it did not collapse. It had been set solidly on rock. And everyone who listens to these words of mine, but does not act on them, will be like a fool who built his house on sand. The rain fell, the floods came, and the winds blew and buffeted the house, and it collapsed and was completely ruined." When Jesus finished these words, the crowds were astonished at his teaching, for he taught them as one having authority, and not as their scribes. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Everyone who listens to these words of mine and acts on them will be like a wise man who built his house on a rock. Mga kapatid, alam naman po natin sa ating buhay, sa lahat ng aspeto ng ating buhay, may mga requirement, may mga standards. Hindi po ba? Kung gusto natin magtapos ng pag-aaral, may mga requirements yan. May mga examination, may mga standards. Kung kukuha tayo ng lisensya, ganun din. May mga requirements. Kung gusto natin mga magtrabaho, mayroon pa nga interview yan. Pagpunta ng abroad, pagpapagawa ng bahay, mga gusali, may mga requirements, may mga certain standards. Lahat ng aspeto ng ating buhay, may mga requirements, may mga standards. Kaya nga talagang hindi na tayo dapat magtaka. Ano ba dito sa ating buhay ay mayroong pinakamataas na requirements, pinakamaraming requirements. Sa ating pananampalataya, syempre, ang kaharian ng Diyos. Ang pagiging isang tunay na Kristiyano, maraming requirements, yan ang may pinakamataas na standard. At dito po sa ating ebanghelyo, actually yung ebanghelyo natin for this week, ito po ang sinasabi ng ating Panginoon, ang kahalagahan ng pagsunod sa kaniyang mga utos. Pagsunod sa utos ng Diyos, pagpapakabait, paggawa ng mabuti. At ang sabi ng ating Panginoon, kung sino man ang nagsusumikap na sumusunod sa pagsunod sa kanyang mga utos, ay parang isang taong nagtatag ng bahay sa ibabaw ng matigas na pundasyon sa bato. Kaya po ang tanong po sa ating buhay, tunay nga ba tayong nagsusumikap sumunod sa utos ng ating Diyos? Yung ating bang bahay ay tinatatag natin sa matatag na pundasyon, itinatatag natin sa bato. Ano ba ang pinakamagandang tanda o patunay na tayo talaga ay nagsusumikap makasunod sa mga utos ng ating Diyos?
Ano ba ang magandang tanda? Kasi madali pong sabihin, sumusunod ako sa utos ng Diyos. Nagpapakabait naman ako. Napakadali naman pong sabihin ng mga salitang yan, hindi po ba? Pero ano ba ang pinakamagandang patunay? Ang pinakamagandang patunay po ay ang pangungumpisal, confession. Bakit ba? Ano ba ang meron sa kumpisal? Dahil po sa kumpisal, dito tayo humaharap sa ating Diyos. Talagang buong pagkatao natin, inihaharap natin sa ating Diyos. Panginoon, ako ay nagsusumikap na sumunod sa mga utos mo. Kaya lang may mga pagkakataon ako'y nabibigo, ako'y nahuhulog, ako ay nagkakasala. Sa pangungumpisal, dito tayo humaharap sa ating Diyos. Hindi po ba? Dito natin pinapakita na tayo talaga ay nagsusumikap, sumunod sa kanyang mga utos. Kasi kung hindi po tayo regular na nangungumpisal, mga ilang taon na yung huling kumpisal natin, ano ang gustong sabihin natin? Pag matagal na po tayo hindi nakakapag-umpisal, hindi ako nangungumpisal kasi hindi naman ako nagkakasala. Alam po natin hindi totoo yan. Bawat isa sa atin ay nagkakasala. Bawat isa sa atin nagkakasala. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin yan. Hindi ako nangungumpisal dahil hindi ako nagkakasala. Hindi po totoo yan. Isa rin pwedeng sabihin natin kapag tayo matagal nang hindi nagkukumpisal, isang pinapahayag natin dyan, dahil hindi naman mahalaga ang mga utos ng Diyos. Hindi na tayo nahihiya. Nagkakasala tayo, pero baliwala naman sa atin yung mga utos ng Diyos. Baliwala naman yung sinasabi ng Diyos sa atin. Kaya hindi tayo nangungumpisal. Hindi na tayo nahihiya. Hindi na tayo humaharap sa Diyos at humihingi ng tawad. Yan po ang pinapahayag natin kung matagal na tayong hindi nakakapagkumpisal. Hindi naman mahalaga ang mga utos ng Diyos. O pwede rin po, kaya hindi tayo nangungumpisal dahil tayo nahihiya na sa ating Panginoon, paulit-ulit yung ating kasalanan o napakalaki ng ating kasalanan, hindi tayo makaharap sa ating Diyos. Mali din po yan. Dapat lagi po tayo nagtitiwala sa awa ng ating Diyos. Na sa kabila ng ating pagkamakasalanan, kahit gaano man itong kalaki, kung tayo po talaga nagsisisi, huwag na huwag po tayong mahihiyang humarap sa ating Diyos. Hindi ko po alam kung anong ibang dahilan kung bakit ilang taon na tayong hindi nangungumpisal. Pero sa mga sinabi po natin, hindi po maganda, hindi ba? Hindi maganda. Hindi po maganda na pinalilipas natin ang ilang taon nang hindi tayo nagkukumpisal. Parang hindi talaga tayo nagsusumikap na sumunod sa utos ng ating Diyos. Kaya sana po sa banal na misang ito ang ating hilingin na maging regular po sana tayo humarap sa ating Diyos. Pagkukumpisal po, hindi naman po talaga tayo na humihingi ng sorry kay Father. Hindi po ba? Instrumento lang naman po kami. Kami lang naman po tinalaga ng Diyos upang ipahatid ang kanyang kapatawaran sa atin. Sa pangungumpisal po, ang totoo po niyan, sa Diyos po talaga tayo umaharap. Sa Diyos po talaga tayo nagsasabi ng ating kasalanan. Sa Diyos po talaga tayo humihingi ng sorry. Hindi po sa pari. Kami ay instrumento lamang. Kaya sa banal na misa pong ito po sana ay panalangin natin bilang patunay na tayo ay talagang nagsusumikap, sumunod sa mga utos ng Diyos, nagsusumikap na magpakabait, nagsusumikap na gumawa ng mabuti. Maging regular po sana tayo sa paghihingi ng tawad sa Kanya, sa sakramento ng kumpisal. Siguro po isang magandang tanong dito is, ganong kadalas ba yung pinakamaganda o at least yung minimum requirement bilang isang talagang tunay na Kristiyano? Ganong kadalas ba yung pinakamaganda talagang minimum ng isang pagiging Kristiyano
sa pagpapakumpisal. Isang magandang basihan po dyan, pinakamagandang basihan ay yung ating liturgical calendar. Dahil po sa kalendaryo ng ating simbahan, meron po tayong dalawang pinakamahalagang selebrasyon. Ang Christmas o ang Pasko at ang Paschal Triduum o ang Easter. Yan po ang dalawang pinakamahalagang selebrasyon natin. Kaya nga po bago natin ipagdiwang ito, merong panahon ng paghahanda. Hindi po ba? Bago mag-Christmas, ano yung panahon ng paghahanda natin? Adviento o Advent. Ganun din naman po, bago ang mag-Easter o ang Paschal Triduum, ano yung panahon natin ng paghahanda? Ang Quaresma o Lenten season. Kaya magandang basihan po yung dalawang ito bilang pinakamagandang paghahanda ng ating sarili sa pagsalubong sa Pasko at sa Easter. Sana po tayo ay nangungumpisal. At least sa panahon ng Adviento, pangalawa sa panahon ng Quaresma. Kaya mga kapatid, ito po sana ang ating pagnilayan o kaya ito yung ating ipanalangin bilang patunay na talagang tayo ay nagsisikap na sumunod sa mga utos ng Diyos. Pinagsisikapan natin maging mabait, mabuti, sumunod sa Kanyang mga utos. Patunayan po natin ito sa pamamagitan ng pagharap sa Diyos, pagharap sa Kanya. Panginoon, narito ako ngayon, ako yung maharap sa iyo. Ako'y nagsusumikap, tunay na nagsusumikap na sumunod sa iyong mga utos. Kaya lang may mga pagkakataon talaga ako'y nabibigo. Ako ay nagkakasala, kaya ako'y humihingi ng tawad. Mga kapatid, bilang tanda na tayo sumusunod sa Kanya, nagsusumikap na sumusunod sa Kanya, ito po sana ating panalangin na maging regular sa ating buhay ang paghingi ng tawad sa Kanya. Maging regular ang kumpisal sa ating buhay.